Hello, good day. So para sa week 2, ang topic natin ay productivity measurement and key performance indicators or yung tinatawag nating KPIs. So kapag ka sinabi natin KPIs, as operations manager, paano nga ba natin mame-measure or masusukat kung naging productive ba ang operations ng ating company or ng ating business? Okay, so importanteng ma-measure natin or masukat kung tayo ay naging productive in order for us to create strategies para mas makapag-produce pa at para mas masatisfy pa natin yung ating mga customers. So ano-ano ba yung mga key performance indicators na yon or yung mga panukat natin para malaman natin kung tayo ay productive. So isa-isahin natin siya. So in measuring productivity, so kinukumpara natin yung output sa input. So sabi, in any business or personal setting, measuring productivity is essential to understand whether resources tulad ng time, effort, and money are being used efficiently. So dito, inaalam natin kung yung mga resources ba natin which are limited tulad ng time, effort, and money. And at the same time, yung materials and technology that we have in our business ay nagagamit natin efficiently. So pag sinabi natin efficiently, so with limited time and with limited materials, nakakapag-satisfy tayo ng customer or napoproduce natin yung output na dapat nating i-produce para sa kanila. Okay? So the two main aspects of productivity measurement are output and input. So i-define natin yung dalawa. So pag sinabi nating output, it refers to the results or goods or services produced. So pag sinabi nating output, ito yung pinoproduce natin para sa mga customer. Kung tayo ay manufacturing company, could be ito yung mga produkto natin tulad ng bags, tulad ng bola, tulad ng sapatos, at iba pang pinoproduce sa mga factories. Okay? And other examples are tulad ng small food business like sari-sari store o kaya man ay home-based bake shop. So yung output nun could be the number of items na nabebenta natin sa bawat araw o kaya man ay yung total ng benta natin na nakukuha or kinita natin within that day. Okay? So pag sinabi naman nating input, para ma-produce natin yung goods or services na yon, ano ba yung mga ginamit natin? Ano ba yung mga kinailangan natin or kinakasangkapan? So sabi, pag input, it is the resources such as labor, time, capital na ginamit natin para ma-produce nga yung output. So, example pa natin doon ay time spent baking cakes or the ingredients used in preparing meals are in. Okay? Kasama din sa inputs natin yung baker. Okay? Kasama din yung labor ng baker. Okay? Kasama din yung time ng baker. And at the same time, yung perang pinambili natin para sa mga ingredients, pampasahod dun sa baker, o kaya man ay dun sa mga utilities na involved in producing the output. So clear tayo doon. Pag sinabi nating output ulit, these are the products and services produced. Yung input naman natin, ano yung mga kinailangan natin or ginamit natin para ma-produce yung mga output natin. Okay? In the Philippine context, so consider natin yung isang karinderya or small eatery. Siguro naman lahat tayo nakakain at karinderya, di ba? Okay. So if the owner uses 8 hours a day to cook and sells 100 meals, the output would be 100 meals and the input would be 8 hours and the ingredients tulad ng rice, meat, vegetables, and some others. Okay? So if the business owner is comparing this to the previous month, they may assess whether they've improved in either efficiency or output sales. Okay, so para ma-measure natin yung productivity, so yung businesses kailangan mag-focus doon sa pag-maximize ng output while minimizing input. So ensuring that the process is both cost-effective and time-efficient. Okay, so para nga masabi natin na tayo ay efficient with limited resources and with the fastest time possible, mas marami tayong pwedeng ma-produce na output. So that's how our target in becoming a productive person o kaya man ay productive team or productive company. Okay, so na-maximize natin yung mga gamit nating materials na hindi unlimited ha kasi it costs
our company. Okay? So, kahit ganun, kahit limited ang budget, kahit limited yung resources o yung mga materials natin para gawin yung isang produkto o kaya man para gawin yung isang serbisyo, na nasa-serve pa rin natin or nasa-satisfy yung customer. That's how productive are we. Okay? Minimize natin yung cost while we are maximizing our revenue para makagain tayo ng mas maraming profit. Okay? So, yan nga, no? So, ayan, ang sarap naman ang kain nila, kuya, dyan. Okay? So, sabi dito, if the carinderia owner used to serve 80 meals in 8 hours and then increase the output to 100 meals, then the productivity increased despite the same number of working hours. Okay? Para halimbawa sa mga nagsisimulang negosyo, di ba? Kung bago pa lang yung mga empleyado nila at the first month of the operation, so, could be, yung masaservan nila, medyo mabagal pa sila, medyo nangangapa pa sila. O, konti lang. Pwedeng 60, 70, 80 meals per day. Pero habang tumatagal yung panahon na nasasanay na sila sa mga ginagawa nila, and at the same time, nakukuha na nila yung routine, alam na nila yung ginagawa nila. Okay? So, mas marami na silang nasa-serve na customers. Okay? So, nagkakaroon kasi ng mastery. Okay? Doon sa kanilang trabaho or sa kanilang task sa isang particular na company. Parang halimbawa sa mga fast food chain pa rin, tulad ng McDo or Jollibee. Halimbawa, inassign ka as French fry person. No, ikaw yung bahala magluto ng fries at saka mag-bag ng fries para sa mga customers. So, simula siguro, medyo madadown ka pa, maaagaran ka ng fries, no, o kaya magkakapain mo pa talaga kung papaano. Okay? Pero habang lumalaon yung panahon, nagagamay mo na siya, dumadali na yung trabaho para sa'yo, and at the same time, mas nakakagawa ka pa ng ibang mga trabahong pwede mo pang gawin. Okay? So, ibig sabihin, nag increase yung productivity ng isang employee through the delegated tasks na ibinigay sa kanya. Okay? So, number two, after natin malaman yung input saka yung output, ang susunod naman natin gagawin ay set and track those KPIs for business and personal goals. Okay? So, define natin kung ano ibig sabihin ng key performance indicators. So, are measurable values. So, pag measurable values, may quantity, may amount, may number. Okay? Alam natin kung ilan kasi may numero. Okay? That help businesses track their performance and determine whether they are meeting their objectives. So, importante ito, no? Di ba kapag nagsaset tayo ng objectives, dapat SMART. At yung isa doon ay measurable, yung letter M. Okay? So, para maging measurable siya, dapat may number or may quantity. Okay? So, ano ba yung mga numbers or quantity na pwede natin gamitin in our business for us to measure our productivity? Yun yung mga tatalakayin pa natin sa mga susunod na slides. Okay? Pero isang halimbawa nun ay sales. Okay? Kapag ka nag-increase yung sales sa susunod na mga panahon or period, so we can assess or we can conclude that somehow we are more productive compared to other months or previous months. Okay? Sabi pa dito, KPIs are usually tailored to each business goals. Okay? So, pwedeng ang KPI ng isang kumpanya ay number of customers. Okay? Pero, yung isa, kahit konting customer, basta mataas yung sales. Okay? So, iba-iba. Yun yung sinasabi dito na tailored to each business goals. Okay? So, iba-iba tayo, no? Number of customers. Yung iba naman sales, yung iba naman profit, yung iba number of products. Okay? So, para ma-identify nila or ma-conclude nila that they are a productive company. Okay? So, sabi naman dito, KPIs for businesses. So, sabi, KPIs should reflect critical aspects of a business success. So, let's break it down. Break it down, parang rapper lang. For a small food business. Tingnan natin yung example, no?
So ayan, o si ate, ang saya-saya niya kasama yung anak niya. Ayan, di ba ganyan pag mga sari-sari store, dapat ano ka, dapat punong-puno ka lagi, no? Para ma-attract mo yung mga customers. Okay? So tingnan natin, no? Ang key performance indicator dito ay yung sales revenue. Okay? So gaano karaming pera yung pumapasok as sales sa business na yan. Okay? Example, yung sari-sari store sa isang barangay, ayan, pwedeng mag-set siya ng monthly sales target na dapat, maka 10,000 ako sa isang buwan. Ayun. So, kung makalampas ka ng 10,000, so siguro yung store owner, mako-conclude niya na lumalago or lumalaki yung kanyang business or dumadami yung kanyang customers. Okay? So, that is based on or could be attributed to different strategies. Could be, tumataas yung sales kasi nag-extend ka ng operating hours. Extended ka hanggang alas 2 sa madaling araw, alas 3 sa madaling araw. Kaya yung mga customers na gising pa during those times, syempre sa'yo siya bibili. Okay? So, pwedeng ganon kasi nagkaroon siya ng strategy na ganon. O kaya man, in-online niya yung mga paninda niya. Okay, pinopost niya sa Facebook o nagkaroon ng awareness ng mga tao na open na yung kanyang tindahan sa ganong oras, sa ganito magsisimula at magsasara sa ganito, or pwedeng delivery. Okay, kaya nagkakaroon ng increase sa sales ng kanyang business. Okay? At ano din to parang pwede rin to sa mga grocery stores, sa mga convenience stores, or sa mga supermarkets. Okay, na magsaset sila ng sales revenue na target nila, okay, per month, okay, para masabi nila whether they are productive or not. Okay? So next naman natin na pwede nating maging key performance indicator aside sa revenue ay yung satisfaction ng customer. Okay? So sabi, masaya ba yung mga customer mo doon sa products and services mo? Paano ba natin na-measure yung customer satisfaction? No, karaniwan dito, 'di ba 'yan sa mga online sellers, ayan, meron silang mga online reviews. Okay? So pwedeng magbigay ng 5 stars, 3 stars, 1 or 2, 'di ba? Okay? So yung KPI natin possible 4.5 and above. Dapat ganun, masatisfy natin yung mga customer. Kasi kapag ka below 4.5 na, possible meron na tayong mga lapses sa could be sa delivery, sa quality ng product, o kaya man sa interface halimbawa ng ating online store, o could be yung response natin sa mga customers kung gaano kabilis, kasi it affects yung satisfaction ng customer. Okay? So pwede yung ganyan, no, customer satisfaction. Kaya man, halimbawa, sa isang araw dapat wala tayong customer complaints. Okay? Kasi kapag walang customer complaints, ah ibig sabihin, okay yung naging service natin sa mga customers. Okay? So, next naman natin ay yan, inventory turnover. So, how quickly is inventory sold and replaced? Okay? Ano to? Very applicable sa mga retailers tulad ng pinaka-common example, sari-sari store, convenience store tulad ng 7-Eleven or Uncle John's, then supermarkets, ano pa, department stores, yan, mga ganun, no? Okay? So, dapat daw mas mabilis yung pagpapalit natin ng inventory. Ibig sabihin kasi kapag mabilis yung pagpapalit natin ng inventory, ibig sabihin nun ay nabibili palagi yung produkto natin. Kaya lagi tayong nagre-replace or nag stock up ng ating mga inventory. Okay? Kasi kapag mas madalas tayong mag-replace ng inventory, ibig sabihin, mas fresh yung ating mga paninda, 'di ba? O kaya man ay mas laging bago tulad nga nun. Okay? At saka laging mukhang maganda, 'di ba? Kasi bago siya. Okay? So example natin, halimbawa sa restaurant, yung KPI could be monitored by tracking how fast ingredients like rice, pork, and fish are used and restocked. So the quicker the turnover, the more productive the business is in utilizing its resources. Okay? Meron kasi yan kapag
Siguro 'pag nagkita-kita na lang tayo, sa financial statements ko-computein mo 'yan, 'no? Yung merchandise inventory mo, ide-divide mo dun sa, number of days kung kailan siya naubos. Kung gaano karami yung cycle na bumibili ka. Mas maraming cycle na nagre-replace ka or nag stock up, mas okay yon. Okay? Kasi mas mabilis yung turnover ng iyong mga inventories or ng mga paninda mo. Okay? So, lalo na kapag ka mga perishable yung items, halimbawa yung mga nabubulok, halimbawa mga fish, milk, ano pa, mga meat. Okay? So, dapat mas mabilis yung turnover nun para syempre laging fresh. Okay? So, profit margin naman. So, pag sinabi natin profit margin, how much profit is made compared to sales revenue? Okay? Kasi parang ganito yan, no? Pag sales revenue kasi kita. Pero hindi ibig sabihin kasi na kumikita tayo, tayo ay tumutubo. Tama ba? Okay? So, dapat tingnan din natin kung magkano yung tinutubo natin. Baka mamaya, wala naman pala tayong tinutubo or napaka-konti lang. That's how important operations managers are. No, dapat nakokontrol natin yung mga cost or yung mga expenses. Okay? Halimbawa nun, mga materials, kung bake shop ka, baka mamaya yung mga harina nasa sahig o kaya man, nagtapon-tapon na. Okay? Doon na po produce yung tinapay pero maraming nasasayang or natatapon. Okay? So, dapat titignan mo rin yun, no? Halimbawa, factory ka ng patahian ng bag. Okay? Baka nagagawa nga yung bag or nabibili yung bag pero ang daming retaso ng tela yung natatapon. Okay? O kaya man baka naman yung mga employee mo, wala nang ginagawa, nag-o-overtime o nagbabayad ka na ng salaries. Okay? So, dapat kinocompute mo yung, kinokontrol mo yung mga expenses. Okay? Ay, lumampas. O yan nga, example nga, no, yung sa bakery. Bakery. Okay. The cost per loaf of bread could be calculated by tracking the cost of flour, sugar, yeast, and electricity used to bake the bread. So this helps determine if there's room for cost-saving measures without sacrificing quality. Yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Kokontrolin yung expenses, pero hindi naman ibig sabihin nun na kailangan masacrifice ng quality. Baka mamaya kailangan talaga merong ganong klaseng wastage para ma-produce natin yung ganong klaseng quality na produkto. Okay? So, ano mo yan, i-weigh mo as operations manager. And at times, based on experience, meron tayong mga acceptable wastages. Okay? Na pwede naman, okay lang. Okay? Kasi hindi naman imposibleng may tatapon na harina o kaya may matatapon na liquid, 'di ba? So mga ganong klaseng bagay. So next naman, KPIs for personal goals. Ito naman pang sarili naman, no. It's not just for business, no. So for personal goals, and they can also apply. Let's break down with examples that are relevant in the Philippine context. So, since nasa Pilipinas tayo, syempre, dapat yung examples natin, pang Pilipinas. Okay? So, tingnan natin, no? So, time management. So, same as with business. So, are you using your time wisely? Okay? So, for example, manager ka ng isang factory. 'Di ba? So merong mga downtime o kaya man merong mga times na wala masyadong ginagawa, could be, 'di ba lalo halimbawa sa mga fast food chain na lang din. Hindi lahat ng oras rush hour, 'di ba? So paano mo mamamanage yung time nila para maging productive sila? So dapat nagpupuna sila or nagsasanitize ang tables and chairs kapag walang tao, 'di ba? O kaya man ay nagte-training sila or ino-orient sila, dapat laging may ginagawa. Okay? So time management. Ayan, example natin dito medyo personal. So, a student in Manila might set a KPI to study for at least 3 hours every day. O kayo pa, ilang oras ba kayo nag-aaral every day? Sige nga daw, ilan? So, if they are on track, they would have completed a total number of 90 hours of study by the end of the month. Okay?
So, yun, no? So, personal yun, no? Pero sa company, so, you must utilize and maximize the time of your employees or of your equipment or machine, 'di ba? So ganun. Para sulit, no? Sulit yung time. Merong nangyayari, hindi lang basta hindi dahil walang tao or walang customer, wala na rin kayong ginagawa. Okay? So next naman natin, fitness goal. So are you reaching your physical health targets? Okay? So example natin dyan, karaniwan yan, ano, yung magbabawas ng timbang, mga ganun. Okay, magbabawas ng rice. So, pwede yun kasi quantifiable, no? From 6 rice sa mang inasal, pwedeng 5 na lang, 4 na lang, di ba? Hanggang pakonti ng pakonti. Okay? So, dito naman din, ang KPI niya naman ay mag-exercise ng 4 times a week for 30 minutes. Okay? So, very measurable din, no? So, kung na-achieve nila yon every week, so they are on track to meet their health goal. Okay? Sa mga companies, very applicable din yan, no? Lalo kapag ka mga service businesses. So, parang may mga required na weight or height, di ba? O kaya man required na ano, mga health and nutrition na information. Yan, para maging physically fit, mga ganon. Okay? So, next naman natin, so, learning new skills. So, are you advancing your personal development? Okay, so it is also important, no? Yan, learning new skills sa mga company, papasok yung, syempre yung training, di ba? Dapat yung mga empleyado natin alam nila kung ano yung gagawin. Okay, kasi kapag hindi nila alam yung gagawin, hindi sila magiging productive kasi they don't know what to do. Okay? Hindi nila alam yung pasikot-sikot. Pero pag alam nila, syempre, mabilis sila makakapag-desisyon, mabilis sila makakapag-isip at makakagawa ng dapat nilang gawin. So, example nito, ayan. So, halimbawa, yung isang worker sa Cebu, ayan, to improve his or her marketing skills, ayan, kailangan makakompleto ng 2 online courses a month. So, each course would be measurable achievement contributing to their personal goal. So, same as with sa mga companies din, no, may mga targets yan kung kailan nila dapat makomplete yung mga trainings nila para, syempre, mas maging competent sila and confident sa kanilang trabaho. Okay? Ayan, so meron tayong activity dito. So design KPIs for a small food business. So syempre gagawin niyo 'to, no? Okay? Para malaman ko din kung pinanood niyo yung video na 'to. Okay? So let's consider a small taho. Ayan. Ano ba yung taho? Syempre ko na. Taho. Ayan. Business in the Philippines. So here's how KPIs could be designed for this type of business. Ayan, pwede tayo magkaroon ng sales target. So para ma-measure natin kung productive or hindi. For sales target, tignan natin kung naka 50 cups ba per day. O pag lumampas ng 50, ibig sabihin, we can conclude that uh, the Taho vendor is productive. So why? So this reflects how much the business aims to generate daily income. Okay? So, isa pang KPI, production efficiency. So, ensure that it takes no more than 3 hours to prepare 100 cups of taho from preparation to serving. Okay? So, ito naman yung yung time. No? So, time is a critical resource, especially in a busy market or community area. And this KPI ensures that the business can serve more customers without hassle. No? So, production efficiency. So, na mas nakakapag-serve tayo ng mas marami within a specified time. Okay? Pero syempre, pag dito, dapat be realistic din. No, baka lagay mo 1,000 cups ng taho, 2 hours. So, ano na yun, pang Guinness Book of World Records na yun. Pero syempre, we are interacting with our customers. Kaya, minsan may kasama pa yung kwento, may kasamang usap, di ba? So, may mga ganun din. So, dapat consider nyo pa rin yung interaction nyo or communication with your customers. So, pwede rin customer return rate, di ba?
So, pag umikot ba ulit yan sa subdivision na ganito, bibili ba ulit yung customer na yon every morning? Okay? So, pwedeng tignan natin kung ilan yung percentage ng customers yung bumabalik sa kanya. Could be per day or per week or per month. No, pwedeng ganun, no? So, this reflects customer satisfaction and loyalty, which is vital for a sustainable food business. Lalo na kapag ka food business, no? Kapag ka nasarapan sa'yo yung customer, lagi na siyang bibili sa'yo. Okay? That's why you must always aim to satisfy them. Okay? So, by setting clear KPIs, tulad no sa Taho Business, ma-identify natin yung mga area for improvement. No, syempre, pag hindi natin nami-meet tulad nung sa functions of management, we need to control. No, we need to make other strategies para ma-meet natin yung mga targets natin in the end. Okay? Similarly, applying KPIs to personal goals such as increasing productivity, improving health, or learning new skills helps individuals stay focused and on track towards success. So ito rin, pwede rin nating maging KPI ito, yung cost of goods sold. So familiar ka dito, lalo na kapag ka mga merchandising manufacturing companies. So keep the cost of goods sold per cup of taho at 30 pesos or less. No, sinabi natin cost of goods sold, magkano yung ipinuhunan mo para doon sa produktong ibinebenta mo. Okay? Parang halimbawa, sa kada cup ng taho, ang ipinuhunan mo doon ay 30 pesos. Okay? That's why ibinebenta mo siya ng 50 pesos, 60 pesos, no? Lalo na sa mga medyo taho na nag-i-stall, 'di ba? Pero yun sa mga naglalako lang could be yung cost of goods sold nun ay 10 or 15, 'di ba? Kaya bebenta nila ng 20 or 25. So pwede rin yun, no? So this ensures that the business is operating profitably. So considering the cost of ingredients like soybeans, tapioca pearls, and sugar, yan, pwede rin isama sa cost yung pamasahe mo para bilihin yun or kunin yung taho. No? Kasama din yung straw, 'di ba? Saka yung cups. Okay? So mga ganun, no? So dapat ma-minimize natin siya para tulad nga nung mention natin kanina, yung margin natin for profit ay mas malaki or mas mataas. Okay? So next, inventory management. So pwede rin natin siya maging KPIs. O tatandaan niyo yung mga ano natin ha, KPIs, no? So, reduce ingredient wastage to no more than 5% each month. Yun nga yung minamention natin kanina. No, yung mga natatapon or nasisira along the way as we produce the products and services. So why? Lalo na sa mga small businesses. Waste reduction is crucial for maintaining a profitable operation, especially when using perishable items. So yung mga perishable items, yung mga napapanis, nasisira, o kaya man hindi na pwede pagkakinabukasan. Okay? So dapat ma-minimize natin yung wastages. And next naman natin, social media engagement. Pwede rin. So lalo-lalo na ngayon, no, kahit gaano kaliit yung business mo, lagi silang may mga Facebook page, 'di ba? Or Instagram. Okay? So pwede rin nating ma-measure yung productivity natin or yung growth ng ating business through social media engagement. So pwede nating i-monitor through different applications kung ilan yung nag increase ng followers natin or ilan yung nag engage nagre-react o kaya man ay nagko-comment sa ating mga posts or nagbibigay ng kanilang mga testimonials. 'Di ba? Ilan yung nagtatag sa atin, 'di ba? Kasama yung ating products o kaya man while they are in the vicinity of our business. Okay? Sabi nga, today in the digital age, very important siya, no? Kasi kapag wala yung business mo sa internet, it is as if it is not existing. No? Kaya kahit gaano kaliit yung business, nasa Facebook, pinupost sa Facebook, di ba? Okay? So, as a conclusion, so we can measure productivity and setting KPIs. So, very powerful siya para lalo-lalo na sa atin mga operations manager na mag-create tayo ng mga decisions and strategies whether we are succeeding or not in our businesses. Okay? So, kapag ka na-attain natin yung KPIs, so
note natin yung mga strong points natin or strategies, and at the same time, pag na-achieve natin yon, dapat mas ma-achieve pa natin or pataas na ng pataas in order for us to grow as a business and as a company. Okay, sabi nga dito, businesses can stay motivated, make adjustments when necessary, lalo-lalo na kapag hindi natin nami-meet. Okay, so we need to adjust our strategies based on the KPIs measured. Okay? So ensure that we are moving in the right direction. Okay? So, very exciting, no? Parang ano lang yan kapag ka-estudyante ka. No, yung KPI mo, pwedeng yung grade mo. 'Di ba? Kailangan dos ako pataas. Okay? Pagka hindi ka naka-dos, ibig sabihin, may hindi ka ginagawa para hindi mo ma-achieve yung goal mo. Okay? Kapag ka naka 1.75 ka naman, ibig sabihin nun, tama yung mga naging strategies mo o paano pa gagawin mo para maka 1.5, maka 1.25 or flat 1 eventually. Okay? So, ganun lang din sa business, no? Okay? So, create and be creative in making strategies for your business. So, clear tayo? So, kung meron kang questions regarding this, ayan, pwede ka mag-comment sa ating comment section. And kapag nakita-kita tayo next week, ayan, pwede pa natin siyang mas pag-usapan para mas marami tayong interaction. Okay? So, yun lang para ngayong gabi. And stay para dun sa ating activity. So, thank you so much. Bye-bye.